Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang dalawang panukala kaugnay sa mga sigarilyo at vape. Dahil sa mga mambabatas na ibaba ang buwis ng mga nasabing produkto at magkaroon ng tracking system para sa produksyon at pagbebenta nito. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Lusot na sa ikalawang pagbasa ang dalawang panukalang makakaapekto sa buwis sa mga sigarilyo, vape at ibang tobacco at vapor products. Sa House Bill 11360, ang isang kaha ng sigarilyo papatawan ng 66 pesos at 15 centavos na buwis. Ang heated tobacco products papatawan naman ng 41 pesos kada pack na may 20 units. Mula sa kasalukuyang 5% kada taon, bababa ang sinisingil na buwis sa 2% sa kada taong nagtatapos sa even number at 4% sa kada taong nagtatapos sa odd number. Nakasaad din sa panukala na magtatakda ang BIR ng floor price o minimum na presyo ng sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Ang magbebenta ng mas mababa sa floor price ay pagmumultahin ng mula 200,000 hanggang 500,000 pesos at makukulong ng 4 hanggang 6 na taon. Sabi ng mga nagsusulong sa panukala, kahit kasi taasan ng sin taxes, patuloy pa rin ang smuggling ng mga nabanggit na produkto, kaya pababa ng pababa ang nakukolektang buwis. At kahit mataas ang buwis, dumarami naman ang mga naninigarilyo. In view of the substantial erosion in government excise tax revenue since 2021 and the substantial spike in the incidence of illicit trade, today, we seek to recalibrate the current excise tax scheme. Sa pagbaba ng buwis, inaasahang lilipat na ang mga naninigarilyo sa mga lehitimong produkto. Mahalaga umano ito para pangalagaan din ang milyong-milyong Pilipinong kumikita sa tobacco industry. Excise tax collection is expected to stabilize and recover from successive tax increases by arresting the widening gap between illicit cigarettes and tax-paid cigarettes. Pero pagtutol ng ibang kongresista, hindi halaga ng buwis ang dahilan ng pababang koleksyon, kundi ang pangungulekta. Kahit nila ibaba ang sin tax, mura pa rin ang smuggled, kaya yun pa rin ang bibilin. Instead of the 5%, pag pinatupad na natin ito, yung dating 82 pesos, kung ikaw ay naninigarilyo, ano ang pipiliin mong sigarilyo? Yung 80 peso o yung 40 peso sigaret? 40 pesos. Yung 40 peso sigaret pa rin. Bibilhin mo pa rin ang illicit cigarette. Mas palakasin talaga natin ang ating anti-smoking campaigns. Doon naman sa illicit na mga products, palakasin po natin ang law enforcement. Sa kabila ng 4 na oras na debate, pumasa sa second reading ang panukala. Ayon sa isang probisyon nito, maaari namang ibalik ng Pangulo sa 5% ang buwis pero matapos lang ang 10 taon mula nang isabatas ito. Sa hiwalay na House Bill 11286 naman, ipinapanukala magkaroon ng tracking and tracing system para sa pag-manufacture, pag-angkat, pag-imbak at pagbebenta ng mga sigarilyo, vape at mga katulad na produkto. Magkakaroon din ng digital code sa mga produkto para masawata ang smuggling. Reaksyon sa panukala ni Boyet Fernando na 40 taon ng naninigarilyo. Maganda. Pag binabaan yung buwis, mas gaganahan kayong manigarilyo? Hindi, hanggang 6 lang ako. Dahil pinagbabawal din sa akin ng doktor ko eh. Unti-unti ko inaalis. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.